Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang Amir from Japan, kabayan Sagittarius. This reading is for you. Tingnan natin na yung December 2025. Syempre, happy birthday muna ka sa mga Sagittarius, ano? Belated and happy birthday and advance happy birthday sa mga Sagittarius angels. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo sa Sagittarius ha. Pwede mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, energy reading, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan na kayo lang ang makapagpapabago ng inyong buhay, wala sa baraha. At kung kanino man, marami kayong energy, huwag mo ipilit na energy mo ito dahil hindi ko binanggit ang pangalan mo. Gawin yung guide, yung mga warning sign na pwedeng lumabas sa card, hindi yung negative, warning yun, at gawin nyo yung positive. Kasi if there's no warning, walang magaganap na positivity in life. Mas magandang alam nyo ang gagawin nyo, then makikinig lang kayo sa beautiful na ano. Kung hindi nyo talaga gusto nyo lang talaga mga positivity, hindi ako ang makapagbibigay sa inyo na. Kasi ako nagbibigay talaga ako na pwedeng ika-good nyo na sasabihin ni card, no? I-reverse nyo yung reading natin. Huwag kayong tumambog. Pag sinabing may away, makikipag-away ka naman. Ano yun? Diba? Dapat mas mahaba pa session. Ganun ang analyze. Gamitin nyo rin intelligent naman kayo. Okay, yung iba sa inyo is there's a new job and career. Mag-ingat ka kasi may taon nagwamatch sa'yo. Someone's working against you behind your back. Pwedeng kapatid mo, karelasyon mo, kasamaan mo sa trabaho, biyanan mo, boss mo, or sino man yan. Mag-ingat ka palagi. Pwedeng sa mga papasukan mo na bagong job, diba? Pwede may mga pandataya ang pangliling lang na sitwasyon. And syempre, we have the ladder. Kumaga, ito mga problem kasi yan, may mga problema dumarating sa buhay. Pero, don't give up. Climb ka lang dyan toward to success. Hayaan mo lang siya dyan. No? Kumbaga, andito yan. Kung may mga pinagdadaan ka ngayon, sa bagong tatahakin mo na trabaho o ng iyong career this time, you will be success. May mga suong, pero you will be success. You're going toward to a success. Believe yourself. O, diba? Sunrise. New creative ideas, new venture, a fresh start. Yes, magkakaroon ng mga bagong panimula by this December. Ibig sabihin, may mga sitwasyon na pwede magtapos na. Tulad ng sabi ko, may mga new job or career ka na naiisip, magkakaroon ng mga enlightenment, may mga recovery situation kung ikaw is nagkasakit, hindi naging maganda yung takbo na iyong kaperahan, o may mga problema dumating in the past, maaring this time you will be okay. Always think that there's a hope because the sunrise kasi to. May mga creative idea ka na gagawin by this December. Yan. Ano ba yung mga creative idea mo? Halimbawa, idea mo is mag-focus more sa trabaho mo, sa career mo, o kaya any idea, no? May mga new ventures pa nga yan Also, this is a fresh start. Broken bridge, unsuccessful outcome to a problem. Siyempre, always, it will be okay. Huwag ka madi-disappoint, no? Always think to be stable. Accept lang. Every failure in life is you need to accept. And you need to learn, syempre, isa rin yun, diba? Huwag lang accept tapos hindi ka naman natututo. Iba na yun. Diba? Yun. Kasi magiging ganito ka talaga. Yan. May mga madidelay sa buhay mo by this December. May mga konting delay situation happen. Kung saang aspeto ng buhay mo yan, or pwede naman may tao na magkakaroon ng, hindi pag-aaway. Pwede halimbawa, sa karelasyon mo, may hindi pagkakaintindihan, sa kapatid mo, sa anak mo, o sa biyanan mo, sa magulang mo. Pwedeng ganun, no? Pwedeng nahan din yung, may mga biglaang magaganap kasi this is a storm, problem and storm. Ibig sabihin, mag-ingat ka sa tubig, yan, may mga bagyo, or any storm,
pwedeng sa storm is problem, disappointment, intense, or may mga confusion situation kasi to, no? Yan, it's more on problem. Tsaka syempre, wag pa bigla-bigla, no? Na wag pa bigla-bigla, kaya sabi rin dito is pag-isipan mo. Pag-isipan mo maigi dito. Kasi pwedeng pagpabigla-bigla ka, hindi mo pala alam, hindi mo pala napansin, may lamat na pala yung tulay. Diba? Hindi mo napansin, may mali pala. Treasure intuition. Secret admirer. When it comes sa admirer, maraming klase ang pagiging admirer. Pwede yung kapatid mo, ina-admire kanya, or ina-admire mo siya. Pwede ganon. Pwede sa mga kapatid o a person who's connected sa'yo. Siyempre, paghangarin kasi yan. Diba? Ina-admire ka ng tao kasi you give an effort and hard work when it comes to a relationship, when it comes sa anak mo, when it comes sa pamilya mo, ganyan. Kumbaga, ina-admire ka ng tao, hindi niya man sinasabi sa'yo pero di ina-admire ka ng tao kasi kahit na ang daming problemang nangyayari sa buhay mo, nag-standing ka pa rin, mga ganong sitwasyon. Or maybe you admiring someone, vice versa natin, no? Kumbaga may mga hirap na nangyayari pero, di ba, nandiyan ka pa rin, nakabuo ka pa rin, di ba? Buo ka pa rin, kumbaga. Protection from a powerful friend. Pwedeng, basta alam mo naman ang friend, di ba? May aso kayo, alam niyo man ang friend, di ba? Friend kasi minsan kapatid mo, magulang mo, ganyan. Basta someone who's connected sa iyo. May mga tao na, you, may taong loyal, arte ni ate. May taong loyal, or maybe you are loyal with someone, anak, kapatid, magulang, karelasyon, pwedeng ganun. Or someone is loyal, kumbaga, doon yung pagiging, want to protect someone. No, yun nakita ko. Gusto mo siyang protektahan, or gusto kanyang protektahan. Uy, crown, no? Honor and respect will come to you. Ayan, kung sino man ito, no? Yan, may mga papuri sa'yo. Ay, kasi nga birthday mo. Yan, baka may mga pupuri sa'yo, re-respetuhin ka, yan. May mga tao na ka-respectful talaga. Kung titignan mo si Dog tsaka si Crown, di ba? Kumbaga, nahandito ka sa sitwasyon na sa iba sa inyo, there's a hope na maibabalik muli ang posisyon mo. Halimbawa, ganun. O kaya maibabalik muli yung dating ikaw. Ganyan. So, nakita ko ito. And you need to admire yourself in any situation in life. Diba? Halimbawa, sa dami pala ng hirap na pinagdaanan ko, sa dami ng hirap na dadaanan ko, nalalakpasan ko siya. Diba? Maaring, you need to admire din yung sarili mo kasi in any storm happening to your life, you're still standing. Naibabalik mo yung dati mong ikaw. Ganyan. Syempre, andin yung sitwasyon na yan nga, mga papuri, o respectful, o kasiyahan na magaganap, o mangyayari sa'yo. O man, dealing or relationship with a man. Pwedeng itong tao na itong bibigyan kanyang respectful and they admire you, parang ganun. Or kung sino man to, pwedeng ikaw ito, sa iba rin sa inyo. Or kung sino man to, naman na ito, no? So, nakikita ko dito. Pwede siya nakapagbigay sa kasiyahan sa'yo, or siya magbibigay ng hope, no, pagdating sa bagay-bagay sa nakita ko, or ito siya. Kung ano man yan, itong man na ito, kung sino man siya sa buhay mo. Pwede siya yung loyal sa'yo, or loyal ka sa kanya, pwedeng ganun. Uy, ingat lang din, kasi iba sa inyo is maaari magkakaroon kayo ng illness, yan, sipon, ubo, lagnat, masakit na lamunan, throat, bahing-bahing, no? Yan, may mga disease, medyo fragile kayo this December, no? Kasi, yun nga, di ba, mas malamig din kasi. Ingat lang kayo, basta kung mag-iinom lang kayo ng or someone into your life. Pwedeng kapatid mo, anak mo, karelasyon mo, ganyan, magkakaroon ng ganyan. And we have the peace, tranquility, and easiness. Nandito ka sa situation mo, siguro, more on, you feel relaxed, you feel peace, this December, yan, maaring nahandin ka sa sitwasyon mo rin na kung medyo may pagod ka nang nararamdaman, it's time to relax kasi baka ito yung mangyari sa'yo. Huwag masyadong abusuduhin yung sarili, no, sa nakikita ko dito. Kung lamigin ka, siguro magbalot-balot din minsan. Yan. Bigyan mo rin ng time yung sarili mo. Maaring this December is magkakaroon ka ng ganun, no? Mag-relax, mag-rejuvenate ka, magre-rest ka, pwedeng ganon. Relax, magbabasa-basa ka, magtitingin-tingin ka sa cellphone, pwedeng ganon. Yung mga aralin ka. And nightmare.
may mga sitwasyon talaga na gumugulo pa rin sa'yo. Siguro nandun ka sa point because meron kasi tayong broken bridge. Ibig sabihin, may mga sitwasyon na unclarity pa sa'yo. May mga sitwasyon na walang katiyakan ng mga bagay pa. Pwede sa trabaho mo, di ba? Kasi there's a new job and career. Hindi mo pa talaga sure kung saan ka papasok. Hindi mo pa talaga sure kung kailan ka mag-a-apply. Hindi mo pa talaga sure na ganito, ganyan. Pwedeng ganon. Maybe nahanda rin yung sitwasyon, may mga you are suffering from a nightmare. Ganyan. O kaya may mga napapanaginipan ka talaga na hindi mo maintindihan. O kaya nagigising-gising ka sa gabi. Diba? Na puputol-putol yung ano mo. Kung ano man yung situation na yan. Or maybe iba sa inyo, takot ba kayo sa dilim? Hindi naman kailangan matakot sa dilim. Huwag kayo matakot sa dilim. Basta palagi lang kayong may flashlight. Sabay ganun eh, no? Uy, the blessing is coming! Congrats! Ay, may sunrise ka, no? May ano rin kasiyahan. Kasi birthday mo nga. And yes, there's a blessing. Ibig sabihin, you will receive something blessing. Malaki man o maliit yan, congratulations. No? Magpupunas lang si ate. Yan. May mga situation na mapufulfill. Or halimbawa, hindi mo inaasahan na makaka-receive ka ng inaasam mo. Halimbawa, malaki man o maliit yan. Yan. Blessing is coming. Fulfillment. And also, iba dito, this is an enlightenment. Diba? Kumbaga, magkakaroon ka ng enlightenment na sana pala, halimbawa dito sa illness, sana pala, nung sinisipon pala ako, ininuman ko na ng tubig na may maligam may kalamansi para hindi naging malala. Sana pala, sa katatrabaho ko, nagre-relax-relax ako para hindi ako nagka-illness. Sana pala sa pera ko, nag-ipon na ako, naging loyal ako para mag-ipon, yung mga ganon. Magkakaroon ka ng either sa iba dito is enlightenment or syempre blessing is coming. Tingnan natin anak ko. And energy ni Sagittarius. Kung ano man blessing yan ha, congrats. Energy niya. Okay, energy mo. Ay, sorry. Hindi na. Magiging busy ka. Yan. Energy mo dito ka sa sitwasyon mo na magiging busy yung iba o may mga ikakabisihan mo situation by this December. Yan. And then also, sa nakita ko is magkakaroon ka ng, may mga sitwasyon na magtatapos kasi sa December. May mga sitwasyon na tatapusin or magtatapos. Kumbaga dati ang gulo ng sitwasyon mo, ganyan. Yan, hindi ka organized. This time, by December, magkakaroon ka ng resetting sa sarili mo. I-reset mo yung mga bagay-bagay sa buhay mo. Ganyan. Ilalaya mo yung sarili mo. O kaya, andito ka na rin sa sitwasyon mo na yun nga, busy yung utak mo, busy yung katawan mo kasi marami kang a-actionan, mga ganun. May mga umpisahan din yung iba. Also, paglaya ito, no? This is also a freedom. Yan, there's a freedom, there's a fresh start happen into your life then. Andun ka na rin yung trust with comes sa pag-uumpisa mong muli. Nandun ka na sa point na yun. Pagdabalik ng iyong lakas ng loob. And also the beginning. No? Andun ka sa situation mo na yan. Parating kay Sagittarius. Halimbawa, nagkasakit ka, this time hindi ka na gagaling ka na, yung mga ganyan sitwasyon. Parating. May delay ka nga. Okay, parating sa'yo is may delay sa'yo. Baluga ka talaga. Yan, may mga delay situation o may i-delay ka or may mga sitwasyon na makakancel. Ano ba yun ate? Halimbawa, magbi-business ako. Mag-a-apply ako. I-delay mo muna yon. Hindi mo muna. Kasi bad timing eh. Kasi December na naman. Next year na lang, di ba? Mga ganun sitwasyon. O kaya naman, is nandito kasi sitwasyon na may mga inaasam ka o may mga dinidesire ka o you have a manifestation in life na hindi pa yung matatanggap o hindi pa marireceive. Ganyan. Ibig sabihin, sa iba rin is may mga unfinished business din ako na nakikita sa'yo. No? May mga gusot or unfinished business. Halimbawa, ano ba yun ate? Halimbawa, ano yung mga unfinished business mo? Sa relasyon mo yan, sa trabaho mo,
in any situation, sa business mo, yan, may mga unfinished business. Halimbawa, unfinished business, may tao na may utang sa'yo. Halimbawa lang. May tao na may kulang pa sa'yo, pero hindi kanya mababayaran o ayaw kanya kausapin. Halimbawa, gano'n, di ba? Kasi nga, December kasi marami pa silang gagastusin, ay wag naman sana, di ba? May mga ganong sitwasyon, yun ang parating sa iyo. May mga out of control situation, there's a stagnant situation din ako nakikita sa iyo. Meron kang mga pagpapaliban na gagawin. And then also, may tao na hihingi sa iyo ng suporta or may taong bibigyan mo ng suporta. Yun ang nakikita ko dito. So, iba sa inyo, ano to? Halimbawa, may mga lakad kayo. Pwedeng maudlot, ganyan. Pwedeng maudlot, bukas na lang, sa next week na lang, ganyan. May mga ayusin kayo, pwedeng, yan, ipapapaliban mo talaga siya. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. And expect the unexpected happen into your life na may mga excitement situation din ako nakikita sa iyo. May mga action and iba dito project to no? May mga unexpected project, unexpected excitement, unexpected adventurous, mga unexpected, mga bagong idea, halimbawa sa iba, no? Ako nakikita sa inyo. Yan, may mga the unexpected talaga siya. Sa nakikita ko dito. Unexpected blessing also andito siya. Yan. Dapat iwasan. Dapat iwasan ni Sagittarius po. This December. King and King, oh. Dalawa tao mo? Tingnan natin sa lab mamaya. Iba dito, dalawa tao. Okay. Dapat mong iwasan yung hindi ka makapag-umpisang muli, no, into your life. Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng panibagong sitwasyon sa buhay mo o panibagong path sa buhay mo o yung hindi mo mahanap yung ikasisiya mo sa buhay mo, yung happy fulfillment and achievement in life. Ano ba talaga yung gusto mo? Tanongin mo na kasi yung sarili mo. Diba? Iwasan mo syempre yung mga taong manggagamit, corrupt, sinungaling, unfaithful, dishonest, yan, iwasan mo yan. Iwasan mo rin, syempre, yung mga taong taksil, yan, mga tao na mahilig sa conflict, yan, iwasan mo yan, ano? Syempre, yung kapag-away din, syempre, i-adapt mo din kung sa sarili mo. Habaan mo pa yung pasensya mo. Iwasan mo yung if there's a disappointment in life na magaganap sa buhay mo, sa ngayon o sa mga darating na panahon, lagi mo lang tatandaan na palagi kang mag-umpisang muli. No? Okay magsisi, pero kinakailangan dito is matuto ka. Kumbaga, nangyari yon kaya nagkaroon ng broken bridge, ibig sabihin, kulang pa, diba? Kulang pa yung effort mo. Kumbaga, ikembot mo pa na masyado, itodo mo na, yung mga ganun sitwasyon. Diba? O kaya, simulang muli, pag-aralang muli, mga ganun. Iwasan mo yung magpaplano ka tapos hindi mo naman gagawin. Diba? Ba't ka pa nagplano? May stagnant, syempre, yung hindi ka makamove on, yun din. And also, yung hindi mo hanapin yung path mo, yung pagsisihan yung mga nangyari na, kasi tapos na yun, hindi naman na kailangan pagsisihan. Iwasan mo yung hindi mo linisin yung mga gusot sa nakaraan o yung mga unfinished business if ever na meron, diba? And also, is yung hindi mo makita sa sarili mo kung ano ba talaga yung katotohanan na gusto mo mangyari sa buhay mo. Huwag kang malito, ibig sabihin. You need to be stable. Bakit
Wala pa naman na, mada. Ay, hindi ka magtiwala sa sarili. Ingat ka rin sa pagsasalita, ah. O yung mga taong, alam mo yun, yung masakit magsalita. Eh, ano ka pa naman, emotional ka pa naman. Alam mo yun. Pag tinitingnan ka kasi dito sa sitwasyon mo, steady ka lang, pero, alam mo yung pag tumalikod ka na, pain. Ano yung hurt na mararamdaman mo. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man ito, love in December. Okay. Ay, okay, sa single. Sa single dyan, no? Sa single, ibig sabihin, ay, dito tayo. Sa single, makikilala mo daw siya. A person who is in a distance. Makikilala mo siya. Bago. A person who is in a distance. Pwedeng kilala itong tao na to? Or pwedeng itong tao na to is nasa ibang bansa, nasa ibang baryo, nasa ibang probinsya. Ganun. Makikilala mo daw siya. Pwedeng makikilala mo rin ito by the travel. Sa iba sa inyo, ha? Or maaring hindi man siya by the travel, itong tao na to is mahilig siyang mag-travel. Malayo man o malapit. Yun ang nakikita ko kasi sa kanya. Makikilala mo siya. And then also, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, gusto niya pa rin ng union. Vice versa. Gusto niya ng union. Parang alam mo, ikaw yung missing piece sa kanya, pagdating sa kanya. You are the missing piece. Parang may kanta nun, di ba? Parang may naano kung may kanta nun. You are the missing piece daw, sabi niya. And gusto niya uli ng union sa'yo. Gusto niya uli magbigay ng effort. Kasi itong tao to nagkaroon siya ng enlightenment. Kumbaga, vice versa, no pointed name, wala pangalan mo dito, kaya pwedeng ikaw ito or pwedeng siya ito. Naghihintay siya. And, yung goal niya kasi sa'yo is, yung gusto niya uli na magkaroon ng achievement and magbibigay daw siya ng effort sa'yo. Naghihintay siya actually nito, no? Yon ang nakikita ko sa kanya. Kaya sabi niya, I feel sad, pero nakikita mo ako na kung nakikita mo o nalalaman mo na okay ako, pero deep inside, I'm sad, sabi niya. And feeling emotion siya, sabi niya dito. At gusto niya ng union o gusto niya ng pagkakaisa uli o togetherness sa iyo. Yan. And syempre, sa mga magkakarelasyon naman dyan, dito sa sitwasyon, kung kayo is in a relationship, is this December, alam mo yun yung kahit kulang kayo sa finances, kahit kulang kayo sa mga bagay-bagay, basta kayo is handun yung love, handun yung napag-uusap o pagkakasundo yung dalawa, no? Sa nakikita ko dito sa iyo. Handun pa rin yung attraction kahit papaano sa iba sa inyo, no? Yun. Feel stable and confident naman yung nakikita ko dito. Yan, maaaring magkakaroon kayo ng mga lakad, no? May mga lakad o may mga bonding situation this coming December. Yan, sa mga kayong dalawa o sa mga taong mga mahal nyo sa buhay. Yon, may pagkakaisa naman ako nakikita dito by this December. Tingnan natin ang iyong money. Money ni Sagittarius. Okay. When it comes sa money mo, by this December, ibig sabihin, may tao na magbibigay sa'yo. Or ikaw ang magbibigay. Kasi may offering ako dito nakikita. Maaaring itong tao nito is, you feel at peace sa kanya or kakalala mo talaga siya. No? Taong mahalaga sa'yo. So nakikita ko dito. Yes, there's a new horizon happening into your life when it comes sa money mo this time.
nakikita ko naman sa money mo, pag-iisipan mo yung mga bagay na pagkakagastusan mo by this December. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Sa iba dito, makaka-receive kayo ng blessings galing sa isang tao. Pwedeng sa lalaki. Yun. Or pwedeng ikaw sa kanya. Vice versa. Lalaki man siya o babae. Tingnan natin, advice. Ba, puro king ah. Ano ka, no? Madamdamin. Ba dito may third party? Ba dito may third party, ano? Dito, may third party talaga. Kaya nagkahiwalay. Okay, sa advice. Dalawa yung tao ng iba. May bigla ang magaganap o mangyayari sa'yo. Meron ka na bilak sa buhay mo? Or someone's blocking you, ganyan? May taong ayaw kang kausapin eh. O ayaw mo siyang kausapin. Okay, when it comes to advice, sabi dito, when it comes to advice, you need to be sincere sa idea mo or sa mga gusto mo i-pursue in life. Maging sincere ka doon. And kasi iba dito medyo naguguluhan ata kayo or nagkakaroon kayo ng options in life, ganyan. And then also, umiwas ka daw sa tukso. Kung ano man tukso yan. Diba? Huwag kang maguluhan. Huwag kang mamanipulate o huwag kang maging moody. Yan, iwasan yung mga galit, buot, blockage, yung mga tao na hindi pwede pagkatiwalaan at hindi pwedeng asahan, iwasan mo na lang yun. Huwag din pabigla-bigla ang sinasabi dito. Kailangan mo pag-isipan at planuhin ang mga bagay-bagay. And always try to make it balance at huwag mo papabayaan yung sarili mo. No? Kailangan mo rin imulat yung mga mata mo sa mga bagay-bagay. Halimbawa sa health issue mo, sa katawan mo, kinakain mo, iniinom mo, sa mga tao nakakasalamuha mo, ganyan. Huwag lang din, open your eyes in some aspect of your life. Huwag ka lang bulag-bulagan, effect, ganyan. Huwag ka masyadong maging madimdibin. Pag-isipan, mas more mong gamitin yung intellect mo than to your heart. Ang sinasabi niya, iba dito, iba yung lahi, ibang lahi, yung karelasyon ng iba dito. Yun na nakikita ko dito. Umiwas ka sa mga taong bitter or being a bitter, ganyan. Mga conflict, imiwas ka sa mga possessive na tao, sa mga taong mga sakim at makasarili, yung hindi pagkakasundo, kawalang pagkakaisa, yung mga not same page, and iwas ka na lang din. Basta always try to make it balance. Kung need na to communicate or cooperation and harmony is need din sa nakikita ko dito. Gawin ang nakikita ko dito. And syempre may mga bagay na kailangan mo na daw harapin. Sinasabi dito. Harapin mo na. Kasi iba siya nagkakaroon ng options eh. Yan, parang nandun ka nabibiingkot ka in the middle o may mga tinitimbang-timbang ka pa, ganyan. Hindi ka makapag-desisyon, nandun ka sa point na yun. You need to use your mind and intellect. If you want to crossroad, if you want to pursue something into your life, make a plan. Huwag pa bigla-bigla kasi pwede siya mag-mess. Diba? Tanda mo, this is broken bridge. Arigato namaste, God bless.